Sa maraming Pilipino, ang pagiging breadwinner ay hindi lang isang role, kundi isang araw-araw na responsibilidad na tahimik pero mabigat. Kada sweldo, bago mo pa man maisip ang sarili mong ipon, naka-line up na agad ang mga bayaharin. Kuryente, pagkain, tuition, tulong sa pamilya, at sa dulo, parang wala nang natitira para sa'yo. Hindi ito simpleng problema ng disiplina, kundi isang sistema kung saan ang pera mo ay may naka-assign ng direksyon bago pa ito dumating. Dito pumapasok ang mas malalim na konsepto ng cash flow control. Sa halip na isipin ang mag-iipon ako kung may matira, mas realistiko ang approach na magtatabi ako bago pa mag-distribute ng pera. Ito ang tinatawag na pay yourself first, pero sa context ng breadwinner, kailangan itong i-adjust para maging sustainable at hindi magdulot ng guilt o conflict sa pamilya. Sa behavioral economics, may tinatawag na obligation bias, ang tendency na unahin ang iba kaysa sa sarili dahil sa emotional and social pressure. Hindi ito mali, pero kapag walang boundary, nagiging automatic ang paglabas ng pera ng walang sistema. Kaya ang unang shift ay hindi agad sa halaga, kundi sa structure. Halimbawa, kahit 5% ng income ay naka-allocate agad sa personal savings, hindi bilang luho, kundi bilang bahagi ng financial stability mo. Kung titingnan sa simpleng math, kung kumikita ka ng 20,000 piso at magtatabi ka ng 5%, iyon ay 1,000 piso kada buwan. Sa loob ng isang taon, may 12,000 piso ka na. Hindi ito malaking halaga sa simula, pero ito ang pundasyon ng consistency. At kapag tumaas ang income mo, pwede mo itong i-scale nang hindi binabago ang sistema. Sa mas malawak na perspektibo, ang kultura ng pagiging breadwinner sa Pilipinas ay malalim ang ugat, nakaugat sa pamilya, utang na loob, at collective survival. Kaya ang goal ay hindi alisin ang pagtulong, kundi gawing mas structured ito. Kapag may malinaw kang allocation para sa pamilya at para sa sarili, nababawasan ang friction at mas nagiging sustainable ang suporta. Sa huli, ang tanong ay, hindi lang kung paano ka makakaipon, kundi kung paano mo binubuo ang identity mo pagdating sa pera. Hindi ka lang tagapagbigay, kundi isa ring tao na may sariling financial future. At kapag sinimulan mong tingnan ang ipon bilang bahagi ng responsibilidad, hindi laban dito, nagbabago ang paraan ng pagdedesisyon mo, mas kalmado, mas malinaw at mas pangmatagalan.